what can we expect in the next few days, mga kapatid, to help us understand why power outages are happening, being experienced in parts of Luzon and the Visayas. Let's bring in Energy Undersecretary Mario Marasigan. Welcome to Afternoon Delight, Yusek. Si Lourdes po at si Denise. Gandang hapon po. Okay, good afternoon po sa ating lahat, including mga taga-subaybay po. Sir, I distinctly remember the NGCP representative nung kainitan po nung krisis sa langis, assured everyone na wala tayong problema sa supply ng kuryente. Ano ho nangyari, sir? Thank you very much po for the question. Actually, there is an assurance that we have sufficient capacity in our grid system, particularly in Luzon. There was an unfortunate situation that has happened last May 13, wherein two of the major transmission facilities of NGCP suddenly tripped early in the morning. These are the Ilihan Tayabas 500 kV line and the Ilihan Dasmariñas 500 kV line that isolated the NatGas facilities in Batangas City. So nawalan po ng kakayanan na magbato ng kuryente ang ating pong NatGas power plants na nasa Batangas City papunta ng Metro Manila at Luzon Grid. I see. Okay, sir, sorry. So ilan nga po ulit in total yung power plants na kumbagay offline ngayon? At ano naman po yung target na maibalik po into operation yan? Actually po, yung situation natin ngayon, marami po tayong planta na naka-force outage na sa iba't iba pong kadahilanan. Some, particularly our hydropower facilities, have reduced capacity primarily because of the insufficient water resources that we have. Papasok na po ang taginit kung kaya't kukunti ang ating tubig. Samantala naman po, yung pang ibang mga power facilities natin have different internal reasons why they cannot generate in full or either in full force outages. But the situation that had happened the other day aggravated the situation because almost 3,300 megawatts was added to the unavailable capacities for Luzon Grid. And that made po na yung ating reserve capacity is naubos. Kaya nagkaroon po tayo ng issuance ng red and yellow alert. And kakabit po ng ating red alert, there may be times or opportunities that the capacity that we have, both the energy and the ancillary services, will not be able to supply the existing demand. Therefore, saka po tayo magkakaroon ng rotational brownout. Yusek? However, yes, sir. Go ahead, sir. However, we have advised po yung ating mga distribution utilities, including Meralco, that they should implement yung tinatawag po natin na interruptible load program, wherein expensive or heavy electricity consumers are allowed to reduce their capacities or their demand or probably use their internal generating facilities temporarily. Okay, sir, baka marami pong malilito. Baka iniisip po ng iba, baka may kinalaman ito sa supply ng langis kasi baka hindi sila aware doon sa hydropower. Pero sir, baka may mga nagtataka lang po for those old enough na inabot po yung mga quote-unquote the dark ages nung mga early 90s. Sir, na sunod-sunod po yung mga blackouts. Ganito mga panahon din, kulang po yung tubig, mga double whammy po talaga. Yung pag-trip po nitong mga may kinalaman din ho ba sa maintenance ito? Kasi yung ugat daw nung nangyari ng mga 90s ay yung mga planta naghihingalo na yung marami sa kanila. Sir, ano pong sagot natin dito, sir? Ay, marami pong salamat doon sa questions and clarification ninyo. Apa. Yung pong incident natin, inuulit ko, nag-ugat po yan dahil na-trip po yung dalawang major transmission facilities natin. Apa. So napilitan pong mag-shutdown yung ating natural gas facility. Sa hindi po inaasahang pagkakataon, meron pa pong isang malaking planta na nagkaroon din po ng internal problem
Kaya nag-force outage din po yon. Mhm. So wala po tayong kinalaman sa fuel supply. Opo. In fact po, ang Department of Energy made it po na magkaroon ng assurance tayo na kung ano man yung pangangailangan natin sa fuel supply, ginagarantihan po natin na we have undertaken necessary measures. We negotiated for additional supply para dun po sa ating mga oil company. So wala pong relation sa fuel supply yung ating pong insidente na nararanasan sa ngayon. Okay. Sir, pag nag-trip, sir, sorry po, pag sinabing nagtitrip, ano po usually ang cost doon at ibig sabihin, gano'n rin po katagal ito maaayos, sir? Marami pong kadahilanan kung bakit po nagtitrip ang linya ng kuryente, pati po ang mga power plant. Opo. Hindi pa po kami makakapagbigay ng eksakto o detalyadong information sa ngayon dahil hinihintay pa po namin ang hinihingi naming report Mhm. galing po sa NGCP at sa mga concerns generating companies. Hindi pa po sila nakakapagbigay sa amin ng requirement o yung nire-require namin na detalyadong mga report. Sir, Yusek, may information rin po ba kung ano ba talaga yung mas vulnerable areas and bakit po sinasabi na sa Mindanao po stable po yung supply as compared to Luzon and Mindanao? May iba pa po bang rason puwera dun sa mga na-trip na planta po? Sa ngayon po, wala tayong nakikita na mayroong pagkukulang sa supply, particularly po dito sa Luzon. Tayo po ay may ipinapatupad na tinatawag nating grid operating and maintenance program wherein all generating facilities and transmission facilities have to be maintained in accordance with a specific and predetermined period. That ensures po that there are available capacities para sa sistema natin at any given time. But the incident that had happened for the last 2 days po, yan po ay sitwasyon na hindi natin inaasahan. Hindi po, isa pong incident yun na hindi pa po natin alam kung anong kadahilanan. Kung ikukumpara naman po natin ang sitwasyon ng supply sa Visayas at Mindanao, tama po kayo na mas malaki ang supply sa Mindanao kaysa sa pangangailangan nito. Kung saan po, parts of each generation are being exported to Visayas. Because the Visayas region, medyo po maliit ang kakayanan talaga na mag-supply ng full capacities sa requirement po ng lahat ng isla natin sa Visayas. In fact, part of the demand in the Visayas region is being supplied both by Luzon and Mindanao grid. Alright. Sir, babalik po ako doon sa tanong ko kanina. Pero yung mga planta ho ba natin, kung sila ba ay, kumbaga, aabot na sa age na medyo, sabihin natin na kailangan na ng, hindi po, in general lang po itong tanong ko, sir, na wala po kinalaman sa nag-trip po. Pero matatanda na ho ba sila relatively or okay pa sila at mga ilang taon pa hanggang sabihin natin kailangan na po silang palitan, sir? Ay, salamat po sa inyong katanungan. Naintindihan ko po kung ano yung ibig niyong sabihin. Baka po meron na tayong mga planta na hindi na that reliable Opo. and efficient kung kaya't dapat nang palitan o magpabago na ng teknolohiya. Opo. Meron po tayong ini-issue na Department Circular kung saan po ang obligasyon ng ating mga generating facility ay siyang nagtatakda kung kailan kailangan ng palitan ng mga planta o i-maintain ng naaayon po sa kinakailangan ng ating mga planta para makatakbo. Ito po ang nagsusukat ng performance capability ng ating po mga power generation companies at obligasyon po ng mga power generation companies to ensure
the stable generation and capacity of their power facilities. At ito po ay may mga karampatang penalty kung hindi nila masusunod. Yun. Speaking of penalty, sir, pag ganito ho ba sa NGCP, meron ho din ba sila, sir? Kung magkakaroon po tayo ng sapat na ebidensya base po sa magiging investigation natin, pwede po natin i-endorso ang kakulangan sa responsibilidad po ng NGCP sa ating Energy Regulatory Commission upang tingnan po, i-review at kung meron pong karampatang penalties o parusa dahil po sa pangyayaring nangyari sa ngayon. In fact, ina-activate po ng Department of Energy yung pong task force natin on making our grid system stable. Meron po kasi tayong Department Circular noong 2010 pa na-i-issue kung saan meron po tayong task force na pwedeng buuin. Ito po ay composed ng Department of Energy, Energy Regulatory Commission, the Western Operator, kasama rin po ang Transco at saka ang PIPAN para po bumuo ang team at magkaroon ng investigasyon sa mga sitwasyon kagaya po na nangyari sa ngayon. Sir, mabilis lang pong question, no? Ano ang timbang ngayon ang ratio natin ng hydrothermal versus coal ng mga planta? Ay, dominante pa rin po ang coal natin Coal pa rin, sa lahat ng ating mga generation companies. Hinahabol po natin na marating natin yung ating renewable energy na makaabot ng 35% by 2030, kasama na po dito ang mga hydro. Pasingit lang ako isa USEC class na may paalala po ba sa mga consumers, pati na rin po sa mga business owners ngayong yellow and red alert? Mga simpleng bagay na pwede lang pong gawin. Opo, sana po kami ay humihingi ng kooperasyon ng ating mga konsumidor, yung ating po mga electricity consumers. Wastong paggamit po at pagtitipid sa kuryente ang dapat pairalin natin sa ngayon. Hindi naman po mahirap yun. Lahat po ng hindi mga essential na mga appliances o mga gamit, kung pwede po, huwag muna natin i-on at bunutin natin ang pagkakasaksak nito sa ating mga socket. Sa ganun po, malaki po ang katitiran na magiging may sakatuparan natin. Alright. Sir, maraming salamat po sa inyong paliwanag, sa inyong oras. Thank you, sir. Ang DOE Undersecretary Mario Marasigan. Thank you, sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.